Simula nung Lunes, araw-araw na ako naglalaba para sabi ko nga pagdating ng Sabado at Linggo, kokonti na lang yung lalabahan ko at makapagpahinga naman ako. Kaya lang hindi rin nakapagpahinga dahil meron pa ring mga ginagawa. Ay nako, buhay talaga nating mga nanay, hindi talaga tayo nauubusan ng mga gawain dito sa bahay. Kanina nga pagkatapos kong paliguan ng aking dalawang bata, nilikom ko na mga sinampay ko para kako matupi ko na, kaya lang tinamad nga ako. Sabi ko nga matutulog muna ako, kaya lang hindi din naman ako makatulog. Ewan ko ba, hindi talaga ako makatulog kapag nakahiga ako, pero kapag may ginagawa ako, antok naman ako. Tapos kung kailan naman malapit na ako makatulog, yun talagang makakatulog na ako, saka naman magigising ang batang maliit, ay di yun, hindi din ako nakakatulog. Tapos eto nga kanina, magtitiklop na sana ako ng mga damit, kaya lang gising nga ang batang maliit. Pinapabantayan ko sa panganay ko, wala naman dito sa bahay at nasa galaan. Sabi ko, iintayin ko na nga lang ang asawa ko. At ayun nga, maya-maya pagdating ng asawa ko, tiniklop ko na nga itong mga tiklupin ko, pagkatapos ay nilagay ko na sa mga kanya-kanyang lagayan. Plano ko pa naman sana aayusin ko ang mga damitan namin, kaya lang hindi nga rin nagawa. Pagkatapos ko nga tiklopin ang mga tiklupin ko at mailagay ko sa mga kanya-kanyang lagayan, naglinis naman ako dito sa kwarto namin dahil napakagulo nga dito, tapos nandito pa yung mga laruan ng bata. Ito talagang pangalawa kong anak, magpapabili ng laruan. Sa una nililigpit pa niya, pero katagalan ako tinatamad na siya magligpit, parang nananawa. Parang ako lang nung bata ako, kapag may bago akong laruan, ayun ingat na ingat ko, pero katagalan ayun wala na. Pagkatapos eto nga palibhasa, madami na kami dito sa bahay, 5 kami, ay eto nga kahit araw-araw ako naglalaba, tambak pa rin talaga at madami pa din talaga. Ang nilalabahan ko lang naman araw-araw, mga uniform ng mga bata, tsaka yung mga damit namin pang araw-araw. Tapos ang damit ng batang maliit, hindi ko nga muna nilalabhan. Iniipon ko muna, ganun. Tapos eto nga naglinis na ako dito sa salas, etong cabinet namin lilinisan ko na nga dahil tingnan nyo naman napakagulo na niyan at halo-halo na talaga. Ewan ko ba pagkaka-organize ko na lang, ganyan na lang palagi. Dahil minsan ako kapag may nilagay ako diyan basta ko na lang din nilalagay, ano pa kaya yung mga kasama ko dito sa bahay. Lalo na kapag nagmamadali ako, kapag may mga nakalagay dito sa ibabaw, ay basta ko na nga lang isinushoot diyan sa loob. Hindi pa nga din kami nakakapaghapunan, kaya sabi ko nga sa asawa ko, siya na nga magluto ng ulam namin para pagkatapos ko maglinis, kakain na lang kami. Yung panganay ko nilalaro-laro ang batang maliit, ang asawa ko nagluluto, habang kami abala dito, etong isa drawing na naman ang drawing dito sa pader. Hinahayaan ko lang yan mag-drawing na mag-drawing, kung nung una yung panganay ko, eto naman ngayon itong pangalawa ko. Ewan ko lang dito sa pangatlo ko. Kaya sabi ko nga sa asawa ko, saka na nga lang kami magpintura kapag malalaki na tong mga bata. Kaya eto mga pader namin, puro drawing talaga yan. Nung una binubura ko pa, pero katagalan nanawa na din ako sa kakabura. Tapos eto nga, dahil araw-araw kami nagbibihis, syempre araw-araw ding may labahin. Kaya eto mga damit ng batang maliit, nilagay ko na nga dito sa washing para maibabad ko na, para bukas iwa-washing na lang. Sabi nga ng asawa ko, mag-half day daw siya bukas sa trabaho, tapos tutulungan niya daw ako maglaba. At dahil araw-araw naman ako naglalaba, tingnan niyo't kokonti lang 'tong mga labahin namin.